Habang ang lahat ay pinag-uusapan itong mga posibleng trades na gawin ng Barangay Ginebra dahil natalo sila dito sa finals, aba itong Converge Fiber Xers. Hindi yan magpapahuli dahil sila din daw ay merong mga pinaplano ngayon na mga malalaking mga moves dahil alam naman natin na ang Converge ngayon ay isa doon sa mga top independent teams dito sa PBA at ang kinakausap na raw nila itong Converge ayon doon sa mga reports ay itong Rain or Shine Elasto Painters. At posible raw na baka makuha ng Converge Fiber Xers itong si Kit Datu mula dito sa ROS at ang kapalit si Jeyo Ambohot. Ito si Kit Datu ay 6'8", ito si Jeyo Ambohot ay 6'7", at kahit na halos parehas lang sila ng tangkad, medyo tigiba ng laro dahil ito si Ambohot more of a perimeter player. Ito si Kit Datu meron niyang inside game. Kaya parehas yan na pinag-aaralan ngayon ng dalawang koponan at patas naman itong trade na to kung matutuloy. Kaya nga yan ang magandang sabihin na nating sidelight dito sa mga trades na mangyayari sa PBA. Sigurado na maraming susunod dito dahil alam naman natin na pag between conferences, diyan nagkakaroon ng malalaking trades yung mga teams. At itong Converge, nagmamasid dyan dahil alam nila itong SMC, particular na ang San Miguel at Ginebra, magkakaroon yan ng matinding plano para mapigilan itong TNT. At sa ngayon, itong Converge naman nakafocus doon sa gagawin nila dito sa darating na Philippine Cup. Maganda performance ng Converge dito sa semifinal, dito sa conference ng nakaraang Commissioner's Cup. Pero gusto nila na mahigitan pa to at sa ngayon nga mukhang ganyan ang mangyayari. Kaya bagay itong lineup ng Converge Fiber Xers. Kung makukuha nila si Kit Datu, dahil ito naman si Jeyo Ambohot, hindi nila masyadong nagagamit. Kaya sigurado na pwedeng-pwede ito si Kit Datu sa kanilang roster. At iyan daw ngayon yung sinisigurado nitong Converge na gagawin nila sa susunod na mga araw, ang magdagdag ng mga additional players. At ang isa pa nating balita ngayon, ito raw San Miguel Beer ay pinag-aaralan na gumawa ng isang trade kasama naman ang Phoenix Fuel Masters. At ang gusto raw makuha ng San Miguel Beer dito ay itong si Richie Rivero. Kung sakasakali daw si Richie Rivero magiging isa sa mga top guards ng San Miguel. Dahil gusto nila ito, yung pagkakaroon niya ng mataas na basketball IQ at yung nakapaglalaro siya ng mga multiple positions. Kaya iyan daw yung sabihin na nating plano ngayon ng San Miguel. Ang magiging kapalit ni Rivero, posible raw na baka si Jeron Teng. Isa pa lang yan doon sa mga pinaplano. Gusto nating liwanagin at hindi pa garantisado na ito'y magaganap. Pero kung sakasakali na ito'y matuloy, parang sa tingin ko'y patas naman yung trade na yan. Dahil si Jeron Teng sigurado mabibigyan niya ng maraming playing time dito sa Phoenix Fuel Masters dahil nangangailangan sila ng scorer. At ito naman si Richie Rivero, bench player din yan ng Phoenix. So, patas lang yung trade na yan sa tingin ko. Hindi naman magsasabi na malulugi ang Phoenix dito. Kaya malamang pumayag na yan dito sa inaalok ng SMB. At kapag natuloy ang nabanggit na transaksyon, magiging win-win ito para sa parehas na koponan. Lalo na at alam naman natin na ang Phoenix hindi rin naging maganda ang performance dito sa Commissioner's Cup. Kaya gusto rin nila na magkaroon ng revamp do sa kanilang roster. At ito na nga, yung pagkuha dito kay Jeron Teng ang magiging simula niyan. Kaya ito ang magiging maganda para dito sa sabihin na nating mga developments na mangyayari sa SMC. Lalo na at magsisimula na ang Philippine Cup. Alam natin na gustong-gusto na makabawi ng SMB. Kaya nga sila ay nagpaplano ng mga trade. Hindi lang dito sa Northport Batampier, kung hindi sa lahat ng team sa PBA na willing na makipag-usap sa kanila. Kaya lalo na ngayon sinabi ni Coach Jolas na naghahanap daw sila ng point guard sa TNT. Alam na ng San Miguel kung ano ang gagawin.